Ito. Ang mga ituturo at mga i-discuss natin ngayon ay isa po talaga mga challenges po ito. Malaking hamon sa atin. Sapagkat hindi ko po papagkaila na ang mga mapakinggan natin ngayon ay isinulat sa Biblia, inutos ng Diyos. Totoo, dapat sundin. Pero hindi po madali. Hindi po madali dahil hindi ito ay normal na ginagawa ng mga tao sa mundong ito. Kahit na po mga naging Kristiyano na ang mga tao, nahihirapan pa rin sumunod sa mga pag-aaralan natin ngayong gabi, ay ngayong umaga. Basahin po na natin ang kabuuan. So, ano po ito? 3 verses po. 3 verses ang pag-aaralan natin pero mabigat po. Okay? Sabi po, verse 40, so Romans 12, buksan niyo po ang inyong mga Biblia. Romans chapter 12, verses 14 to 16. Basahin po natin. Sana po nakikita nyo para makasunod din po kayo. Pagpalain ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Mahirap na yan. Verse 15, makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng saloobin. Huwag kayong magyayabang. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. So, 3 verses po ang lalim na mga tinutusok na mga areas ng buhay natin, lalo na po sa puso natin. So, himayin po natin ang 3 verses na ito at ang mga other supporting verses po na kasamang i-address ang mga subjects ngayong umaga. So, verse 14 po, ang sabi, pagpalain ninyo ang mga umuusig sa inyo, idalangin sila at huwag sumpain. Ang utos po, ang prinsipyo ng mundo, di ba dong, ang prinsipyo ng mundong ito, pag ikaw ay naperwisyo, gumanti ka. Yun ang katuruan ng mundo. Yun po, ang tinuturo. Na kalakihan natin, nagaya natin, naging kultura. Pag ikaw ay inaapi, gumanti ka, idemanda mo, ipakulong mo. Pero ang kautosan po ng Biblia, ayon sa binabasa natin ngayong umaga, ay kabaligtaran, completely na kabaligtaran po. Pagpalain ninyo, sino po ang mga umuusig sa inyo? Hindi ang mga kaibigan, hindi ang nagmamahal, hindi ang mga sumusuporta sa inyo, yung mga umuusig, kumakalaban, nagiging negatibo, kritikal sa inyong mga sinasabi. Sa ating pong pinapaniwalaan, umuusig. So, ang Romans po ay sinulat sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya. Yun po ang purpose ni Pablo, kaya sinulat niya ang aklat ng Romans. Hindi po sa buong mundo, kung hindi ang mga Kristiyano na. Pero kahit sa Kristiyano na, itong pag-uutos na ito ay magiging challenging pa rin. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Paano yun yung umuusig sa iyo? Ay pagpalain mo at idalangin. Huwag sumpain. Yan po ang malinaw na malinaw. Kung talagang tititigan natin yan, hindi na natin kailangang ipangaral. Hindi na natin kailangang explain sa pangangaral na ito. Pero kailangan po natin i-address po yan sa ating pong topic ngayong umaga. Dahil kahit na iintindihan natin, ang problema po, hindi natin maintindihan. Ang problema, paano natin gagawin? Paano natin susundin? Ang napakahirap na inuutos. Ito po ay, tandaan po natin, hindi ipinapakiusap. Hindi po hinihiling ng Diyos na gawin natin to. Hindi iminumungkahi ni Pablo. Ito ay kautusan na nasa Biblia. Ang lahat po ng kautusan na nasa Biblia ay dapat sundin. Ngayon, ito lang ba sa Book of Romans lang ba sinasabi ito? Na pagpalain, idalangin. Hindi po, kasi sabi naman sa Luke chapter 6 po, buksan niyo ang Biblia niyo, 27 to 28. Ganun pa rin ang pinag-uutos sa kabaligtaran,
ng prinsipyo ng mundong ito. Ang sabi, gawan ninyo ng mabuti ang mga napopuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Ipalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Ayan po, 3 grupo ng tao ang gagawan nyo ng mabuti. Sino yung 3 grupo ng tao? Napopuot sa inyo, sumusumpa sa inyo, umaapi sa inyo. Paano may napupuot, sumusumpa, umaapi? Ipapanalangin mo, gagawin mo ng mabuti, pagpapalain mo. Again po, kung sinabi sa Romans, at tapos sinabi na naman po sa Luke, ito po ay hindi na talagang maiiwasan natin. We cannot overlook this. It's written by 2 books na. 2 aklat na nagsasabi na nasa Biblia. Paano natin yon gagawin? Napopuot na nga sa'yo. Sinusumpa ka na nga. Inaapi ka na. Gagawin mo ng mabuti, pagpapalain at ipapanalangin. So ito pong mga inuutos na ito ay hindi kaya ng tao kung sarili lamang niya. Kaya kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng Holy Spirit. Kailangan natin ng simbahan. Kailangan natin ng mga kapatiran. Kailangan natin ng salita ng Panginoon. Dahil yan ay hindi kaya ng sarili nating puso. Bakit po? Kasi ang puso natin ay madilim, nababalot ng kadiliman. Kahit na naman na naging Kristiyano tayo, ang puso natin, bagamat binago na ni Jesus, nandun na ang Holy Spirit, ay minsan pa ay pinapasok na naman, tinutokso na naman ng mga gawain ng kaaway. Minsan nababalikan natin ang mga nakaraan natin. Ang puso natin, ang isipan natin ay lumalaban, minsan diyan sa sinasabi niyan. Kaya kailangan po ang patuloy na panalangin na linisin ang puso natin. Palitan ang takbo ng ating mga panalangin. Gawa ninyo ng mabuti ang napopuot, sumusumpa. Di ba pag isang tao, napopuot sa'yo, sinusumpa ka, inaapi ka, matindi na po yun. Kung isang tao, eto po, siguro kung ilang grupo ng tao, ang ibang grupo ang napopuot sa'yo, another group ay sumusumpa sa'yo, another group ay umaapi sa'yo. Ito po ay challenging. So, kailangan talaga natin ang tulong ng Diyos. Na nandiyan naman siya, tutulungan niya tayo. Isa pa po, ang sinasabi naman sa Luke din, 23:24. Ito ang binigay sa ating example ni Jesus Christ. Na siya ay Diyos. Meron siyang karapatan na parusahan ang mga tao ang sanlibutan. Lalo na po yung nagpako sa kanya sa krus. Ang sabi niya, bago siya mamatay, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. If Jesus Christ, God na napakalinis, napakapuro ng kanyang puso, ay ganyan po ang naging attitude sa mga taong masasama noon. Sino pa kaya tayo na tao na tumanggap din tayo ng kapatawaran sa Diyos? Bakit hindi natin kaya ma-extend yan? So, yan po ang magandang example ni Jesus Christ. Bago siya nawala ng hininga, yan po ang sinabi sa mga taong gusto siyang patayin, gusto siyang alisin ang buhay at hininga sa Kanya. Dahil nainis sa Kanya. Nainis po sa Kanya, nagalit sa Kanya dahil siya daw ay nilapastangan ang Diyos. Kahit sinabi niya ni Jesus na ang Diyos Ama at siya ay iisa. Patawarin po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yun po ang totoo sa buhay natin. Ang mga tao po kasi akala natin tama ang ginagawa natin. Akala natin alam na natin ang lahat. Marami tayong edukasyon, marami tayong accomplishment. Akala natin alam na natin ang lahat sa mundong ito. Kaya na nating magpagtagumpayan. Kaya na nating tumayo. Pero ang totoo po, sinasabi ng Diyos po, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. The truth is, yes, nabulag kasi tayo. Lumalakad tayo sa kadiliman kaya hindi natin alam ang ating mga ginagawa. Or, ito po ang mas matindi, alam nating masama, pero patuloy pa rin ginagawa. Ito pang magandang example po.
Panginoon, huwag mo po silang parusahan sa kasalanang ito. Sino po ang nagsabi nito? Si Stephen po. Si Stephen nung siya ay binabato na. When he was being stoned to death, ang sabi niya, Panginoon, huwag mo po silang parusahan sa kasalanang ito. Kasulat po yan kung ano nangyari kay Stephen dun sa Book of Acts. Kung si Jesus nagsabing, huwag mong gawa ng masama, ang kaaway, ganun din si Stephen, huwag mong silang gawa huwag mo silang parusahan sa kasalanang ito. Ang tindi po yun. Paano ito masasabi ng isang papatay na sa pamamagitan ng pagbato? Again po, ito naman. Tatlo na po ang nagsasabi sa atin. Ang Book of Romans, si Jesus, si Stephen. Ito naman po sa 1 Peter. Ang sabi, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama o ng insulto ang insulto, sa halip pagpalain ninyo sapagkat dito kayo tinawag. Ito po, tingnan niyo po ang sinasabi nito. Dito kayo tinawag. Ibig sabihin, itinalaga ng Diyos ang mga mananampalataya. Tinawag tayo. O talagang ini-expect ng Diyos na ito ay gawin natin. Pag sinabing dito ka tinawag o dito ka in-appoint, dito ka in-install, dito ka, ito ang talagang inaasahang gawin mo. Ang mga Kristiyano po, inaasahang huwag gantihan ng masama ang masama o insulto sa halip pagpalain ninyo sapagkat dito kayo tinawag. Ito po, hindi na inuutos, hindi kinukonfirma na yan ang dapat gawin ng mga mananampalataya, ng mga Kristiyano. Bagamat, marami pa rin pong bumabagsak. Okay? So, wala po tayong mapagkakaila na nagawa ko to ng lahat. Ng todo-todo, ng buong-buo. Marami pong naging challenging yan. Paano mo gagantihan ng insulto ng kabutihan? Di ba ang tendency, inunsulto ka, magalit ka, or gantihan mo ng masama. Gantihan mo balikan mo ang kanyang pag-insulto. Again po, nakita niyo po ang sinabing, ang 4 na verses na sinasabi sa atin yan. Meron pa po. Yan po lang ang ibibigay natin ngayon, papakita natin ngayon, pero napakarami po ang sinasabi na Biblia kung papaano natin haharapin ang kasalanan ng iba na ginawa laban sa atin. Huwag. Ang sabi po, huwag. Makikita niyo po lagi. Hindi pinapakiusap. Huwag. Utos. Yan po ay command, order, precept na itinalaga sa Biblia. Kalaman na hindi natin mapagkakaila na sinulat lamang yan ni Pedro o sinulat lamang yan ni Pablo. Sila po ay ginamit ng Panginoon upang isalin ang saloobin ng Diyos para malaman ng tao. Okay. Ngayon, balikan po natin ang ating pong ikalawang main verse po. Ang sabi, makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Pagkatapos pong sabihin sa atin na huwag gawin, huwag gantihan, huwag magalit sa mga kasamaan, ito naman po ang sinasabi sa atin. Maggalak kayo o makiramay, makidama sa mga nararamdaman ng tao. Makigalak kayo sa mga nagagalak. Kaya nga po, kung meron tayong celebration, si Dong nga pala nag-celebrate nung birthday niya. Kaya po sa church natin po, hina-highlight natin ang mga birthdays, ang mga anniversaries, mga special events. Kasi po, ayan makikita, makigalak kayo sa mga nagagalak. So yung mga happy events po, ayan ay pinagbubunyi ng church. As much as possible po, kaya kinukuha natin ang mga detalye, hindi po para para malaman namin ang buhay ninyo, kundi para magkaroon ng pagkakataon ang simbahan, mga kapatiran, ay magalak sa inyong kagalakan. Siyempre po, ang birthdays ay kinagalak yan, sineselebrate yan as much as possible. Mga anniversaries, mga tagumpay, mga promotions, mga magagandang bagay na mangyayari sa buhay natin. Kaya po, magandang makisama tayo doon, makigalak tayo. Kasi inutos
inutos. Hindi naman po kailangan mag-demand tayo na kailangan maghanda o i-blow out tayo. Hindi po. Simply na bibigyan natin ng mensahe. Halimbawa, nagagalak kami na ikaw ay nagdiriwang ng iyong ika-20, ika-30 kaarawan, or just send a message po sa kapatiran. Salamat sa tagumpay mo. Ikaw ay nakapasa sa exam mo. O ikaw ay na-promote. O bagong trabaho, bagong bahay, bagong tirahan, bagong ministry. Ayan po sinasabi, makigalak kayo sa mga nagagalak. Ano man pinagbubunyi ng Diyos? Ano mang sineselebrate ng mga kapatiran natin? Alam natin na tama, totoo, kapuri-puri, makisama tayo. Okay? Simple lang po, message. Kaya nga po pinopost natin yung mga birthday doon sa natin, sa grupo natin, para po magkaroon ng pagkakataon ng iba na bumati, makisama, sinasabing kapamilya mo kami. Ang iyong sitwasyon ay kinagagalak din namin. Bakit po sinabi sa Biblia, makigalak kayo sa mga nagagalak? Kung meron pong bagong kapatiran, kinagagalak po natin yan. May bagong tumanggap sa Panginoon, kinagagalak natin yan. Mga bagong kinasal, bagong panganak, mga baby dedications, yung kung ano-ano pang klaseng celebration, nakikigalak tayo. At sa kabila po nun, kung kailangan naman po makitangis o ipahiwatig natin ang lungkot sa mga tumatangis, sa mga namatayan, sa mga may sakit, sa mga nagdadalamhati. Yan po ay kasama rin sa inaasahang gawin ng mga Kristiyano. Kaya po sinisingit natin, kung may pagkakataon, dalawin ng mga nasa ospital ang mga may sakit. Kung may pagkakataon po at may kapasidad. Bagamat alam natin nang sa sitwasyon na to, marami pong mga bagay na mabuti na kailangan nating iwasan dahil po sa health reason na rin at para pangalagaan ang sarili natin. Pero kung may pagkakataon, hindi naman malalagay sa alanganin ang ating sitwasyon, ang ating kalusugan, yes, makitangis, dumalaw sa mga may sakit, ipanalangin. Or kung hindi naman po, kasama sa pakikitangis sa mga tumatangis ang prayers po for the sick. Panalangin, ang mga nalulungkot, nawala ng trabaho, o hindi na-approve ang mga application, trabaho, visa, o anumang bagay, nakikitangis tayo. Ang pinakamaganda pong halimbawa ng pakikitangis sa mga tumatangis o pakikisama sa kalungkutan ng iba ay ang panalangin. Hindi po ba? How beautiful it is to receive a message po na sasabihin sa iyo, we're praying for you. We're praying for your recovery. Diba? We're praying na gumaling ka o we pray na magtagumpay ka sa iyong job application, sa anumang visa application, sa anumang ina-apply mo, hinihingay mo ng tagumpay. Diba, ang sarap po na tumanggap ng mga ganyang mga message. O praying for your, sa iyong pagbubuntis. We're praying na ilalabas na, manganganak ka na. We're praying na ikaw ngayon ay may bago ng simbahan. We pray na ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Kapatid, ikaw na ay kapamilya namin. Yan po ay kasama, mga ehemplo na nakikigalak o nakikitangis tayo. So, inaasahan po, inuutos ng Biblia. Ang merong pong panahon, sinasabi sa Ecclesiastes, may panahon ng paghihinagpis, panahon ng pagsasaya. Kaya ang sabi po ng Galatians naman po, magpasan kayo ng pasanin ng isa't isa at ganitong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Ito po talaga ang pinakamalinaw na kailangan tayong makiramay sa kasayahan, sumalo sa kasiyahan, makiramay sa kalungkutan. At sabi, magpasan kayo ng pasanin ng isa't isa. Mga problema, mga kabigatan. Okay? Ang sinasabi pong ito, ang kailangan lang natin humingi ng wisdom sa Panginoon. Kasi hindi po lahat ng problema ng kapatiran natin ay kaya nating dalhin o tayo ang dapat magdala. Kasi, although iyan po ay inutos, pasanin natin ang mga kabigatan ng bawat isa,
Hindi man po sinasabi ng Diyos na gawin natin ito ng walang panalangin, walang paggabay, walang wisdom. Kailangan po natin yon. Ang sinasabi nito ay yung kung kaya mo, may kapasidad ka, wala namang malaking perwisyo sa iyo, pero ayaw mong tumulong. Ito po ay binabiolate natin ang kautusan. Sinasabi sa Galatians, magpasan kayo ng pasanin sa isa't isa. At sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Yung sinasabi po, this is the law of Christ. Batas ni Kristo na magtulungan tayo. Kung si Jesus nga, pinakita niya yung pinakamalaking halimbawa na kasalanan natin. Pero siya ang nagpasan. Siya ang nagdusa. Inuutos din yan sa mga taong tumanggap kay Kristo. Dahil yan po ang batas ni Kristo na nasa atin din ngayon na ibinigay. Magpasan kayo ng pasanin ng isa't isa kung kaya, may kapasidad, at wala kang ma-overlook na mga obligasyon mo sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Yes, tumulong tayo kahit mahirap kung meron po tayong kapasidad. Galatians 6:2. Sana po ay natin yan, maging gabay sa natin kung kailangan nating tumulong. Isa pa po, Philippians 2:4. Huwag lamang ang sariling kapakanan ang isipin ng bawat isa sa mundo pong ito. Di ba? Nabuhay tayo at ang prinsipyo ay ako muna, yun sa akin muna. Paano naman ako? Ano ang mapapala ko? Ano ang pakinabang ko dyan? Kasi nababalo tayo ng mga kagustuhan. Prinsipyo ng mundong ito, pasayahin mo muna ang sarili mo. Kailangan masaya ka muna. Pero ang sabi dito, wag lamang sarili mo at kapakanan ang isipin mo, kundi ang kapakanan din ng iba. Ito po ay sinulat ni Pablo sa mga church sa Filipos. Kung yan ay isinulat sa church, mananampalataya. Lalong-lalo na po sa loob ng simbahan. We care for one another. Iniisip natin ang mga kapatiran, hindi lamang ang sarili natin. Isipin niyo po, kaya pumupunta tayo sa maaga sa church, kailangan, lalo na po yung mga kapatiran sa Canberra o sa Pampanga, na marami talagang inaayos, mga sinasalansan, inihahandang mga silya, sound system, mga asikasuhing bata, mga pagkain, mga mesa. Yan po ay ginagawa ng mga taong maaga noon para sa kapakanan din ng iba. So, hindi ka pupunta ng church na may dala kang sariling silya. Ang gagawin mo, pupunta ka sa church kung kaya mo. Kaya nga salamat sa mga maaaga dun sa Kapatiran at sa Pampanga, sa Canberra. Nakikita natin yan na meron ng mga nag-aayos doon bago pa tayo dumating. Ano po ang ginagawa nila? Hindi lamang sarili nilang kapakanan ang kanilang iniisip, kundi sa buong simbahan, sa buong congregation, sa kapakanan. Okay? Yan ay gawain sa loob ng simbahan. Paano naman po yung mga gawain sa loob sa labas ng simbahan? Kaya nga po, yung pagbibigay natin, pagtulong natin sa ministry, pag-iisip natin ng mga bagay na magagawa natin sa kapatiran natin, mga panalangin kung may sakit. Ikaw ba ipapanalangin mo kung ikaw ang may sakit? Doon ka lamang magpe-prayer for healing. Hindi rin po. Kaya nga, tignan nyo, pagmasdan nyo ang ginagawa natin pag Martes, ang dami nating prayers. Yung pong nagli-lead ng prayer na yon ay hindi niya prayer request yun. Prayers from marami pong mga tao ang humiling ng prayers na yon. Again po, itong magandang halimbawa, hindi lamang kapakanan mo ang iniisip mo, hindi lamang prayer needs mo ang kailangan mong ipagdasal. Prayers ng iba din. Kaya hindi kayat namin kayo, pag Tuesday po, meron tayong Bible studies ng 8 o'clock, 7:30, meron po tayong prayers. Meron po nagli-lead niyan, pinapanalangin natin ang lahat ng mga prayer requests. Kasi ang bawat isa po ay hindi lamang sarili niyang prayer request o kapakanan ang kanyang pinapanalangin. So even po na hindi kayo kasama, nagli-lead ng prayers, by joining there, by being with us 7:30, you are saying, gusto kong makiisa sa mga panalangin
na hindi ko alam kung paano, kung kanino, pero gusto kong makiisa dahil hindi ko iniisip ang sarili kong kapakanan lamang, kundi ang kapakanan din ng iba. You praying and agreeing in prayers is a beautiful reflection na sinasabi po ng Philippians 2:4. Kaya kung may pagkakataon po kayo tuwing Martes po. At hindi lamang naman tuwing Martes. May mga prayer meetings po sa Pampanga, meron silang prayer meetings ng Friday at Saturday. Meron din mga gawain ng Wednesday. May discipleship group sa Canberra. Merong Bible study sa Pampanga. Ano po ang sinasabi naman dito tungkol sa mga bagay na yon? Isipin po natin, pagka sinabi po ang oras, ay dapat nandoon tayo. Kasi huwag natin isipin yung sariling kapakanan natin. Kung ikaw ay dumating sa oras, iniisip mo kasi yung mga taong maaga na nandoon na hindi sila makapag-umpisa kasi nga wala ka. Isipin niyo po, kapakanan mo lamang ba ang iyong iniisip kaya ka pupunta doon sa Bible study na yun or prayer meeting o anumang paggawain sa simbahan. Yung being prompt, being early, ay isang pahiwatig ng Philippians 2:4. Iniisip ko ang mga naghihintay doon. Iniisip ko ang mga kapakanan ng mga kasama ko. So, ano mga gawain yon? Kung kailangan pong maglinis, kasama tayo. Kung kailangan may sunduin, kasama tayo. Kapakanan din ng kapwa natin na kaya nating gawin. Hindi lamang ang ating sarili. Kaya po ang nangyayari, pati po ang mga kung kailangan pong may mga feeding o mga kailangang bigyan ng blessing po sa ating po mga kapatiran sa Canberra, maging sa Pampanga o sa Sydney, binibigyan po natin ng pagkakataon para meron silang lunch, meron silang pang merienda, meron mga kakainin ang mga bata. Kasama po yan doon sa mga kaloob ninyo. Kaya nga, pag nagbibigay kayo ng kaloob, hindi nyo po nalalaman na yan pala ay kasama sa pinag-uutos ng Philippians 2:4 dahil yung mga kaloob nyo po ay napupunan natin ng pangangailangan ng iba, hindi lamang ang sarili natin. Kaya po ang DOCC, hindi lamang Sydney, hindi po puro Canberra lang, hindi lamang puro Pampanga, kung saan po nangangailangan, doon po natin dinadivert ang ating pong nalilikom ng mga kaloob nyo. Kasi ito rin po yan. Hindi lamang iniisip ng bawat isang kanyang kapakanan, kundi ang kapakanan din ng iba. Whether that's bata, whether that's matanda, whether that's youth, whether that's prayer meeting, Bible studies, or children's ministry, Sunday school ministry, iniisip po natin lagi ang kapakanan ng bawat isa. Okay? Ito po ang pangatlo na main verse natin. At sabi, magkaisa kayo ng saloobin. Huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Magkaisa kayo ng saloobin. Kung anong nasa loob po natin. Hindi po ibig sabihin na pare-pareho na tayo ng iniisip. Hindi sinasabing, kailangan pare-pareho tayong sinasabi. Ang ibig po nang sabihin ng saloobin yung ano mo natin, yung goal, yung purpose natin. Halimbawa po, kabilang tayo sa church na ito, sa DOCC, ang saloobin ng church ay ipangaral ang kanyang salita. Kailangan po doon ay magkaisa tayo, kaisa tayo ng simbahan. Ipangaral ang kanyang salita, ipangaral ang kanyang magandang ebanghelyo. Hindi po pwedeng sabihin, dito na lang po tayo sa Australia, wag na po nating asikasuhin ang nasa overseas, ang mga kapatiran doon, bahala na sila. Kailangan po in agreement tayo doon. Kailangan natin magkaisa tayo sa pagtulong sa mga kapatiran doon sa Pampanga, kapatiran sa Canberra, kapatiran sa Sydney. Yun po ay pagkakaisa ng saloobin. Hindi po uniformity. Yun po ay unity. Kung alam natin na tama, kapuri-puri, ayon sa Biblia,
yun ay ilalago ng mga kapatiran, din magkaisa tayo. Sabihin natin, yes, kaisa ako dyan. Kaya kong tumulong, kaya kong mag-contribute. It's not only about finance po, hindi po kailangan yung sa giving. Magko-contribute po ako, pananalangin ko kayo. Magko-contribute ako, darating ako ng maaga. Tutulong po ako doon kung ano ang magagawa ko. Okay? So marami po tayong ma-express po ng mga bagay para tayo magkaisa ng saloobin. Kailangan po ang goal natin sa church, sa simbahan ay magkaisa po tayo doon. At para po mangyari yon, kailangan maalis ang kayabangan o pagmamayabang. Kasi ang sabi dito, huwag kayong magyabang. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Kung isipin natin, nandito naman kami sa Australia, bahala na sila sa Pilipinas. Kami, kumakayod kami dito. Pinaghihirapan namin ang aming pong kinikita. Paano naman yung mga walang pagkakataon kumita ng kamukha ng kinikita mo? Paano naman yung mga taong hindi tinatanggap ang tinatanggap mong blessing? Ang opportunity mo ay mas maganda dito. So, ang pakikisama natin sa mga dukha, yung sa mga less blessed, yung mga mas kakaunti ang kanilang natatanggap na pagpapala, makisama tayo sa kanila. Hindi natin sila isi-set aside. Kaya mahal po natin ang lahat ng mga kapatiran natin. Canberra, Sydney, Pampanga, at kung ano pang madagdag na mga kapatiran natin. Hindi po natin sila papakisamahan dahil sila edukado, sila ay maganda ang posisyon, may trabaho, di ba? Makikisama tayo sila kahit bata, walang trabaho, walang maiko-contribute, hindi makapagbigay. Nakikisama tayo. Hindi natin hahanapin, anong nako-contribute mo sa DOCC? O anong nagagawa mo? Ikaw ba ay involved sa ministry? Ikaw ba ay matagal ng miyembro? Hindi po. Yun ay binibigyan natin ng pagkakataong makisama tayo. Kung may pagkakataon, ay dumalaw tayo, makiisa tayo. Kaya nga po, alam ko hindi naman ito magagawa ng lahat ng nasa simbahang ito, pero sa lahat ng pagkakataon po, ginagawa natin na sumama tayo, dalawin natin ang mga kapatiran natin doon, irregardless po ng kanilang sitwasyon. Dahil nakikisama tayo sa kanila dahil kapatid natin sila. Ano man ang kanilang kalagayan, kasama natin sila sa tagumpay, sa kanilang pong paghihinagpis, sa kanilang kagalakan. Ito, makiisa, magkaroon tayo ng isang saloobin, makisama tayo, kahit po hindi tayo namimili ng papakisamahan at huwag ay palagay na kayo'y napakarunong. Ito po, delikado po ito. Sabihin natin, hindi ko pwedeng sabihin, o kahit sino man po sa simbahang ito, hindi natin pwedeng sabihin na kung wala ako, hindi magtatagumpay ang DOCC. Kung wala ako, hindi mapapatuloy ang mga gawain doon. Kung wala ako, walang mangyayari sa prayers, walang mangyayari sa worship. Hindi po kasi wag nating isipin na napakarunong natin. Ibig sabihin, ikaw lahat makakapag-solve ng problema. Ibig sabihin, ikaw lahat, nasa lahat ang solusyon. Hindi po, dahil kayabangan na nga yun eh. Tapos angkinin mo pa na ikaw ay napakarunong. Sino sa taong ito, sa mundong ito, ang ipinanganak na, ang nabubuhay na at ipapanganak pa, na alam na niya ang lahat ng solusyon sa problema ng mundong ito? Di ba? Wala makakasabing, alam ko na ang dahilan bakit ang mundo ay ganito. Alam ko na ang dahilan, ang magiging dapat lakarin ng mundong ito. Alam ko na ang dapat planuhin. Hindi po, walang nakakaalam ng lahat. Hindi mo pwedeng sabihin, ikaw ay napakarunong na, alam mo na ang solusyon. Dahil limitado tayo, mga tao. Kaya kailangan natin ng Diyos. Kung ikaw ay napakarunong na, alam mo na ang lahat ng solusyon ng problema, ibig sabihin nun, hindi ka na kailangan manalangin. Ibig ba sabihin nun, hindi mo na kailangan ng Diyos? Hindi po. Sabi, huwag mong ipalagay na ikaw ay napakarunong na. Or, maaaring dahil marami ka nang alam sa Biblia, ang tingin mo sa mga bagong mananampalataya ay, baby Christian, makinig ka muna sa akin. Ako muna ang mag-i-explain.
akong bahala sa mga bagay na paano i-interpret ang Bible, ikaw tagapakinig ka lamang. Or, huwag mo akong papangaralan dahil mas matagal na akong Christian kaysa sa iyo. Again po, sinasabi, huwag kayong ipalagay na napakarunong mo na, napakataas mo na. Ang sabi, makiisa, huwag kayong magyabang, makisama, huwag ninyong ipalagay na kayo napakarunong. Kasi ang sabi po sa Philippians 2:2, lubusin ninyo ang aking kagalakan sa pamamagitan ng pagiging isa ng inyong pag-iisip. Iisa ang pag-ibig, iisa ang layunin. Sabi ni Pablo doon sa church ng Filipos, at sa atin po ngayon, sinasabi din, siya daw ay nagagalak kung sa pamagitan ng pagiging isa, pag-iisip, niisip, mga goal, mission, iisa ang pag-ibig, iisa ang layunin. So, tanungin natin, ano ba ang layunin? Ano ba ang sinusulong ng simbahan? Alamin po natin yon. Kaya meron tayong statement of faith. Tanungin po natin ang church leadership. Sa ano ba ang direction ng church? Papaano ba ako makakatulong? Hindi yung papaano ko ba sasalungatin ang direksyon ng church. Ang sabi po ng Book of Philippians, magkaisa sa pag-ibig at sa layunin. Ganun din po ang sinasabi ng Philippians 2. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa makasariling hangarin. Again, walang kabuluhang kapalaluan, kayabangan, kundi sa kapakumbabaan ay ituring ninyong mas mataas ang iba kaysa sa inyong sarili. That's another hard. Paano mo isipin na yung kapwa mo ay mas mataas sa iyo? Mas mataas sa iyo kaysa sa iyong sarili. That's po, sa loob ng simbahan dapat ganyan. Hindi po ang pastor, hindi ang elders, worship leader, sinasabing yung iba mas mataas sila. O mga nag-handle ng Bible studies, nagtuturo, nagpa-facilitate ng discussion. Ang tingin pa rin nila ay hindi sila pinakamataas, kundi mas mataas pa rin ang iba kaysa sa sarili. Kung ganyan po, mapaglalabanan natin ang pagiging arrogante, mapaglalabanan natin ang pagiging kayabangan kung iisipin natin na mas mataas ang iba kaysa sa iyong sarili. Yan ang isang pupuksa talaga sa kayabangan, pagmamataas ng tao. Kung ang tingin mo, mas mataas ang iba, mas mataas ang kapwa mo kaysa sa iyo. So, meron pong para pong mga bagay na kung talagang huhukayin natin, malalaman natin, yun pala ang magandang dahilan para mapuksa ang kayabangan ko, isipin ko na mas mataas, mas magaling, mas mainam ang kapwa ko. 1 Corinthians po, ang sabi, huwag dayain ni naman ang kanyang sarili kung may nag-aakalang siya'y marunong sa panahong ito, maging mangmang siya upang maging tunay na marunong. Ang sabi nito, kung inaakala mo na ikaw ang lahat, alam mo ang lahat ng solusyon sa panahong ito, kamukha po, ang crisis natin ngayon, hindi natin alam ang solusyon. Kahit nga yung mga presidente, yung mga prime minister, namumroblema sila. Paano mo sisolusyonan ang paghihirap ngayon, pagtaas ng presyo ng gasolina, ng pamasahe, dahil sa sitwasyon? Kung sasabihin mong, alam ko na, paano mo sasabihin kung nag-aakala kang marunong ka sa panahong ito, maging mangmang siya upang maging tunay na marunong? Ibig sabihin, admit that you need God, that we do not have the answer, we do not have the solution sa problemang ito. Kailangan natin ng Diyos. Di ba, Dong? Kailangan natin ng Diyos. Huwag natin sabihin, alam ko na. Kasi wala naman nakakasolve. Ilang libong taon na, marami ng namuno, marami ng hari, marami ng presidente nagsabing, ako ang magbabago sa bansang ito. Ako ang magbibigay ng tagumpay sa kahariang ito. Wala po kasi although nag-claim sila, pero sila ay naging mangmang
sa harap ng Diyos. Pero kung unahin natin, ikaw ay maging mangmang, aminin mo na kulang ang kaalaman mo, kulang ang kapasidad mo. Ikaw daw ay nagpapahiwating na ikaw ay marunong. That means you have the wisdom from above to acknowledge that there is a greater person than you, ang ating Diyos. Siya ang may alam, siya ang pinaka marunong. Tayo ay mangmang compared sa karunungan ng Diyos. Mangmang po kahit ano ang natapos natin, na-achieve natin sa buhay. So kaya po, kung anuhin natin, babalikan natin yung sinasabing 3 verses po. Yung main verse natin ngayon, pagpalain ninyo ang mga umuusig, idalangin ninyo, wag silang sumpain, makigalak kayo sa mga nagagalak, makitangis sa mga tumatangis, magkaisa kayo sa saloobin. Huwag kayong magyabang. Makisama kayo kahit sa mga dukha, huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Kung titignan niyo po, ang 3 verses na ito, Romans 12, ang dami pong ina-address sa buhay natin. Sa buhay ng mga Kristiyano na talaga pong mapuputol, maaalis, mawawala, mapagtatagumpayan. Kayabangan, ang pagiging arugante, pagiging mapagmataas. Kung ito po ay papag-aralan natin, 3 verses po. So I challenge po, I ask you, the coming days before the next preaching, look at this and review. Saan ako pumalpak dito? Saan ako bumagsak? Verse 14 ba? O yung 15 nagagawa ko? Yes, madali yan. Pero yung 16, problema ko yan. O at talagang very challenging, sabihin natin yung 14, verse 14. Ang hirap niyan. So kailangan ko ng Diyos. Kailangan ko ang Diyos sa bagay na yan. Kailangan ko ang tulong ng Diyos. O pwedeng sabihin natin yung verse 16, sa church, hindi pa natin na-achieve yan. Then, make that prayer points natin. Tulungan mo kami, Lord, na magkaisa ang aming saloobin. Huwag kaming magmayabang. Makisama kami sa kahit kanino at huwag namin ipalagay na kami napakarunong na. Ipalagay namin na mas higit ang aming kapwa. So make this po a review sa ating sarili. 3 verses will address maraming bagay sa ating buhay. Manalangin po tayo. Salamat, Lord, sa pagbibigay mo sa amin ng malaking paalala. Ito po ay solemn na paalala. It's a holy command from God na galing sa iyo. Alam namin, Lord, na ibinigay mo, itinuro mo mga bagay na ito. Ito po ay layunin mo, ito'y kalooban mo dahil merong mga bagay na magiging maidudulot sa aming kabutihan as a church, as a congregation, as a father, as mothers, as daughters, sons, children, servants, leaders. Lahat po ito ay kailangan namin sa buhay namin. Salamat po sa aklat ng Romans, sa pagkakataong ito sa umaga ito, sa amin pong pakikinig sa mensaheng ito. Maging, Lord, manatili ito sa aming puso. Alam namin, Lord, challenging po. Lalo na po ang verse 14, but we can do it. All things are possible with God. God is our strength. God is our source of every good and perfect gift. Tulungan mo kami, Lord. Sa amin pong mga nakaraang buhay na amin pong na-express, nasabi ang pagiging arugante, pagiging mapagmataas, kayabangan. Kami po, Lord, ay humihingi ng tawad sa iyo. Baguhin mo na kami, Lord. Sa amin pong sitwasyon, kung ito po ay nagpe-persist pa, tulungan mo kami magapi ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus, dahil kailangan ka namin, Lord, at ito po ay kailangan namin gawin upang kami maging karapat-dapat na iyong mga anak. Ang mga anak ng Diyos, mga born-again believers, mananampalataya, nagpapahiwatig ng pagkakaisa sa bawat isa,
tumatangis sa mga tumatangis, nakikigalak sa mga dapat ikagalak. Ito po ay ang iyong kalooban. Kaya sabi mo, Panginoong Jesus, na gusto mo ang iyong church, ang iyong sambahan, ang iyong mga mananampalataya na nagtitipon sa iyong pangalan ay magkaisa sa mga bagay na ito at magkaroon ng kababaang loob. Tulungan mo kami, Lord. And doon po sa mga prayer requests na hindi namin maipapanalangin, hindi namin mabasa, hindi pa namin alam ngayon, sa mga nangangailangan po ng kagalingan, Lord, we pray for healings, physical healings, and spiritual healings. Lord, sa may mga kabigatang dinadala, ng mga nanonood ngayon, kahit hindi po mga nanonood, tulungan mo sila, maging daan yon para malaman nila na may Diyos na mapagmahal at mapagpatawad at handang pasanin ang mga kabigatan namin. Salamat kay Jesus na pinasan niya ang aming kabigatan, ang aming kasalanan, pinagdusa, binigay ang kanyang buhay para kami po ngayon ay malaya ng gawin ang mga bagay na inuutos ng Biblia. Lalo na po sa mga narinig namin ngayong umaga. It's a challenging verses, but we know we can do it with God's help, God's strength, and the presence of the Holy Spirit. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.